to share my story in front of you. I'm sure you heard a lot of stories ng mga tao nandito kanina sa stage. Baka! For those who don't know me, let me introduce myself. My name is Aya Sarmiento. I am the mentor of the VIP Club. I have been part of... I have been part of Empowered Consumerism for the last 26 months. So 2 years, for more than 2 years. But in the industry, nag-start ako 8 years ago na. I think 7 to 8. Nag-start ako 17 years old. Meron ba dito mga 17? Hot. Feeling 17. Okay, no? Ako din eh. So, I started my journey when I was 17 years old. A lot of people sinasabi sa akin, hindi pa masyado ka pang bata. Hindi ba parang dapat in-enjoy mo pa yung life mo? Hindi ba sobrang young ko ba to start business? Sabi ko sa sarili ko, ay sabi ko sa kanila, mas maganda nga mag-start ka ng mas bata. Kasi mas hilaman ka ng mas bata. Tama! Tama yun! Alam mo yung sarap magkwento. Ang sarap mag-teach, mag-mentor sa ganitong crowd. Kasi buhay na buhay yung crowd eh. Yung energy ng mga tao nandito, nararamdaman ko dito sa stage. So mas ginaganda. Galingan. Share ko sa inyo. Anyway, again, I started my journey. I was 17, 8 years ago. And during those first 6 years, marami akong mga natutunan sa journey ko. Pero ever since, galing pa po kami sa ibang company, pangarap po talaga namin maging part ng Empowered Consumerism. So, this is my dream company. Kaya, sa mga members ng Empowered Consumerism, and this is your first company, congratulations to you kasi unang kumpanya ko pa lang, pangarap na kumpanya na namin. So, after 6 years, nakita namin yung Empowered Consumerism. We always watch Easy Talks, ganyan, mga events ng company. And I said, kung doon ako magne-network, ilalaban ko yun hanggang dulo. At pag doon ako magne-network, I will make sure na I will make a name. And ever since nag-start kami dito 2 years ago, actually that was February of 2021, if I'm not mistaken. So more than 2 years of being in Empowered Consumerism. And I can say, nasa 26 months namin dito, nag-start po ako yung account ko, zero left, zero right. Everything that I have been working hard for the past years, nung nag-start kami dito, we have to restart again. Pero sabi ko sa sarili ko, kung this time magre-restart ako, pero sa pangarap kong kumpanya, sisiguraduhin ko magiging maganda yung buhay ko ng matter. I will team go to the VIP Club. Kasama namin magsimula dito. Kaya to all the I am so happy to be here in front of you tonight to share to you my story of how did I manage to earn 1 million in 67 days. And during the moments na, before I start, I would like to introduce myself, no? I am a college graduate. So, graduate po ako ng FEU, kung meron mga taga-FEU dito. So, galing po ako ng FEU, I graduated tourism, graduated 2018. And nag-aaral pa lang ako, na-involved ako sa ganitong business until I graduated. So, after I graduated college, I have a lot of opportunities na binigay sa akin ng parents ko. Gusto mo mag-US? Dadalhin kita sa US. Gusto mo magtrabaho doon? I'll make a way para dalhin ka doon. So, after ko graduate, I was able to have the opportunity to work abroad for, I think, 6 months. So, 6 months ako nasa US, I was already earning 6 figures during that moment. I think mga nasa 90 to 120,000, mga ganun na yung income. Akala ko, pag nag-US ka, pagpunta ka sa ibang country, magiging maganda yung life mo. Akala ko, pag nandun ka na, magiging maginawa yung buhay, magiging successful ka. Only to find myself na yung kinikita ko, napupunta rin pala sa ginagastos ko.
So it's like surviving din. Kikita ka, magbabayad ka ng rent, magbabayad ka ng utilities, magbabayad ka ng bills. Ending, umalis mo ako ng Pilipinas, ang laman ng bank account ko 20,000. After 6 months ko doon, pag uwi ko ng Pilipinas, ang laman ng bank account ko 40,000. So 20,000 lang yung natabi ko for the past 6 months na nandun ako. That's when I realized na, hindi pala porke nasa ibang bansa ka, magiging maganda na yung buhay mo. Doon ako nag-start to think na kailangan ko talagang mag-focus. Kasi I realized when I was working, meron pa dito mga empleyado. Pero may mga past employees. I remember when I was working during that time, meron pa kami mga yabangan na hindi ako nakatulog kahapon kasi tinapos ko yung task ko. Hindi ako nakatulog kahapon because nag-overtime ako. So, I realized na sa pagtatrabaho pala, you will give everything you have. Lahat ng effort, oras, panahon, lahat ibibigay mo. Pero yung income mo, 15-30, same pa rin. Yung binibigay sa'yo, same pa rin. So, binibigay mo, gigising ka ng maaga, magtatrabaho ka, mag-e-effort ka, magbibigay ka ng 8 hours of your day, every single day. Pero yung income mo, nagiging fixed lang din naman yung nakukuha mo monthly. That's why I decided, sabi ko sa sarili ko, kung magtatrabaho lang din naman ako, sisiguraduhin ko na yun, tatrabahuhin ko, ikagaganda ng buhay ko. That is the reason. Bakit pinili kong bumalik sa Pilipinas and to pursue my dreams sa industry natin? That's when I started my journey sa network marketing industry. So, marami kayong nami-meet na iba't ibang background. Well, itong sa my background, maraming opportunities yung nilahad sa akin. Pero wala akong nakitang kasing ganda na opportunity na meron tayo. So imagine, kumikita ka ng 6 figures and you have to let go yung kinikita mong yun to pursue your dreams dito sa Pilipinas. Tapos nung nagsimula naman ako dito, very shy type ako. Mahiyain ako, introvert po ako, hindi ako friendly. Hindi ko pag kinausap ko mag-hi, hello, magkikipagkwentuhan sa'yo. Very introvert akong tao. Hindi ako mahilig makipag-usap. And yung ganito, talking in stage, it's one of my biggest weakness. Meron ba mga nakaka-relate? Yung tipo, sa school, pag tinawag yung name ko, di ba may index card tayo before sa school? Tapos nakalagay yung pangalan mo? Alam mo, nagtataka ko eh, bakit kapag raffle, nagdadasal ka kunin mo pangalan ko, kasi hindi pangalan mo yung natatawag. Pero pag index card ng teacher mo, tapos sinasabi mo, sana hindi ako, pag angat ng index card, pangalan mo yung natatawag. So, that's exactly how I feel nung moment sa nag-aaral ako. Mahilig, hindi ako takot, yung public speaking, it's one of the most challenging part para sa akin. Kaya nung nagsimula po ako, medyo challenge talaga sa akin yung business na ginagawa natin. Kasi nga, sabi ko, hindi naman ako public speaker eh. Hindi naman ako mahilig makipagkaibigan. Hindi rin ako friendly. Pero I realized na kailangan ko lang talaga siyang pagdaanan eh. At the same time, merong moment na habang nagsisimula ako, merong isang speaker na nagsasalita sa harap na nakakuha ng nag-millionaires club, nagka-coaching, ganda ng life. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging ganun yung life ko. Tapos sabi niya, alam niyo, before introvert din ako, ganito ako, ganyan ako. Alam mo, ganun pala ka-powerful na marinig mo yung story ng ibang tao kasi it can change your perspective in life. And once you change your perspective, yung laman ng rules na mo, and yung laman ng bank account mo, nag-change din. Kaya nung narinig ko dun sa speaker, na siya din mahiyain, pero na-surpass niya yung part na ganda ng life niya. And she was able to succeed in life. Sabi ko sa sarili ko, kung siya nga nagawa niya of course, kaya ko din. Kasi sabi ko, alam mo, kinausap ko yung sarili ko, kasi nanginginig ako yung tinatawag na ako. Natatakot na ako sa school. Ngayon, nung time na nag-start na ako, tinatawag na rin ako, nanginginig din ako. Sabi ko, paano gagawin ko? Hindi ko alam anong sasabihin ko sa stage. And then sabi ko sa sarili ko, alam mo, kailangan mo lang talagang i-surpass yan. Kailangan mo lang talagang pagdaanan yan. Also, kung wala ka ng ibang nakikitang paraan para gumanda yung buhay mo, huwag ka na mag-overthink, huwag ka na mag-doubt, huwag ka na matakot, huwag ka nang choosy, gawin mo na lang. So, at the very beginning that I have started, I really faced my fears. So, yung fear mo, it's just going through your fear every single day. Yung isang bagay na kinatatakot mo every single day, gawin mo lang ng gawin. Hindi mo mamalayan, nagiging magaling ka na pala.
hindi mo na mamalayan, yung magiging magaling mo na yun, nag-iiba na rin pala yung laman ng bank account. So, kaya alam mo, very important that you are here tonight. Congratulations to all the dreamers, to all the business partners na nandito sa event na to ngayong gabi. Kasi you are already in your journey towards creating the best version of you. You are already in your journey papunta sa magandang version ng ikaw. And once na ma-unlock mo na yung something sa'yo, ma-unlock mo na rin yung biggest income in your life. Kaya very important that you are here tonight. So congratulations to everyone na nandito sa stage ngayon. And of course, the reason why I really started, it's because I told myself na yung isang desisyon sa buhay mo na gagawin mo, it can change the course of your life forever. And that one decision, during those moments that I was in the US, pabalik ako ng Pilipinas, nag-iisip ako mabuti, sabi ko, ipupursue ko ba talaga to? Gagawin ko pa talaga to? What if hindi mag-work out? What if hindi maging okay? What if mag-fail ako? But you know what? Sa lahat ng dreamers na nakikinig ngayon, especially to those people na same ng age ko, yung what if mo, what if hindi mag-work? What if mag-work? Yung what if mo, what if mag-fail ka? What if mag-succeed ka? Yung what if mo na masayang yung 2 to 3 to 4 years of your life doing this business, what if that 2 to 3 to 4 years of your life yung pasasalamatan mo habang mo? There are two types of people in this room tonight. The first one, yung tipong, sige, try. Gagawin ko lang. Kung maging okay, edi okay. Kung mag-work, edi good. Kung hindi mag-work, edi okay lang din. And then there's other type of person, yung pangalawa. Nandito na ako. Sinugaling ko na yung buhay ko. Binigay ko na lahat. Ibibigay ko na yung best ko. And you know, if there's one thing that I can give you, the reason why kumita ako ng 1 million in 67 days. Kasi wala na akong bridge in my mind. Wala na akong babalikan sa utak ko. The moment I landed here in the Philippines, I told myself, wala ka nang babalikan. Ito na yung life mo, hindi ka aalis dito hanggat hindi ka nagiging successful. One tip, you're already here. Sino mga members na? Kindly raise your hand if you already have your own DTC. Ang dami ng member, no? Now, if there's one thing that I want you to remember tonight, nandito ka na. Ginawa mo na yung business, nag-capital ka na, sinimula mo na yung negosyo, might as well ibigay mo na yung best mo para after 3 to 4 to 5 years of your life, mapapasabi ka na no regrets kasi yung decision mo na to yung nagbago ng buhay mo. Naligo ka. Nag-makeup ka, di ba? Again, there's two types of person in this room ngayong gabi. Yung isa nakikinig, all eyes, all ears, ready to listen, ready to receive. And then the other one, sakto lang, dito na rin naman eh. Alam mo, naligo ka na rin naman, nag-makeup ka na rin naman, I'm sure nagbihis ka na rin naman, pumunta ka na rin dito, namasahe ka na rin, gumastos ka na rin, might as well yung mind mo, yung heart mo, i-focus mo na sa event ngayon. Baka kasi meron kang marinig sa akin ngayong gabi na baka pagka na-realize mo, baka yun yung maging reason kung bakit kumita ka ng milyon-milyon sa negosyo. I hope after my talk, sana meron akong matouch sa inyo. Sana meron akong model na matulungan sa inyo. Sana meron akong ma-inspire na kagaya kong nakaupo lang din dyan sa upuan mo before. Na after a few months, after a few years, kasama ko na dito sa stage na kukwento ng success story. Ladies and gentlemen, I hope you listen to me tonight. Sana pakinggan niyo yung story ko ngayong gabi. Not in a way na buti pa siya, naging ganyan yung life niya. Buti pa siya, naging maganda yung buhay niya. I want you to listen to me.
ngayong gabi, I only have a few minutes to talk. So sana pakinggan mo ko ngayong gabi. Not in a way na tinitignan mo yung perspective mo na yung life ko yung nakikita mo sa harap mo. Sana pakinggan mo ko in a way na nakikita mo yung future mo. Sana pakita mo na yung mga pinapakita ko sa'yo, photos, videos, income, results, yun yung magiging result mo after a few months, a few years. Why? Pare-pareho lang tayo ng BTC. Pare-pareho lang tayo ng platform. Pare-pareho tayo na bigyan ng pagkakataon na maging part ng empowered consumerism. Pare-pareho tayo nagkaroon ng chance na mabago yung life natin. Same platform, same company. So please, allow me to show you your future. I became part of empowered consumerism 26 months ago. Nung na-encode yung account ko, 0 left, 0 right. Pero hindi yun yung nag-stop sa akin to pursue my dreams. Kasi naniniwala ako na once you see yourself as a diamond, sa mga babae dito, look at yourself as a diamond. Love yourself to a point na deserve mo ng magandang buhay. Love yourself to a point na hindi ka magsisettle for less. Love yourself to a point that you know you deserve great things in life. Nung time na nag-start ako, sabi ko sa sarili ko, I love myself too much para hindi maging maganda yung buhay ko. I love myself too much para hindi ko madala yung team ko sa magandang life. And you know what? Kung merong isang mindset na sana ma-share ko sa'yo ngayong gabi, my mindset in life is hindi ako nagsasawang aralin kung paano mapapaganda yung buhay ko at paano mapapaganda yung system ng team. So if you wanna earn big, huwag kang magsawang mag-aral kung paano mo mapapaganda yung mga tools mo, yung mga bagay na ginagamit mo sa pagpapalaki ng income mo. So huwag kang magsawang aralin kung paano kumita ng healthy. Huwag kang magsawang aralin kung paano ka magiging better version of yourself. Minsan kahit paulit-ulit ko nang naririnig yung isang talk, as long as meron siyang sinasabi na may import niya sa mind ko, paulit-ulit ko pa rin siyang panonoorin. Kasi nga sabi ko sa sarili ko, hindi ako magsasawang aralin yung mga bagay na makakapagpaganda ng buhay. And I think yun yung reason kung bakit after 67 days, I earned my first million dito sa empowered consumerism. Hindi ko to usually na sinishare, pero gusto ko lang malaman ninyo kung gaano kami ka-grateful na maging part ng company na to. Kasi before, ang pairing namin, 1 left, 1 right, 450. Pag naka 10 pairs ka na, 1 left, 1 right, magiging, pag 5 pairs ka na, magiging 1 left, 1 right, magiging 900 na. Tapos, pag naka-graduate ka na ng 10 pairs, 1 left, 1 right, magiging 1.5 na. Pero dito sa empowered consumerism, unang 1 left, 1 right mo pa lang, 1.8 na agad. So, mas mabilis yung pagkita ng mga members ng community natin. That is why you are so lucky to be part of this community. So, after that, of course, I was given the opportunity to share my story in front of 13,000, more than I think, people sa MOA Arena. And who would have known na yung taong dating nakaupo dyan, nangangarap na sana one day I get to share my story sa stage. Sana one day, yung mga taong nai-inspire ako ngayon, ako naman yung mag-i-inspire sa mga tao sa paligid ko. Sana one day, yung sinusunan ko sa dream board ko, magkakatotoo din. Sana one day, the dreamer in me will become a doer and become an achiever. Kaya nung moments na nagsisimula ako, sabi ko sa sarili ko, I've already seen this coming. Mangyayari to sa buhay ko kahit anong mangyayari. Because what you attract, yun yung mangyayari sa buhay mo. Kung ano yung naisip mo, yun yung magiging reality mo. And I've already pictured this out. Kaya kung ikaw nagsisimula ka, i-picture out mo na anong kotse yung gusto mo. I-picture out mo na anong bahay yung gusto mo, anong travel yung gusto mo, anong experience yung gusto mo sa life mo. Because once na na-picture out mo na yun, it will become your reality. So, and I am proud to say that in the course
of 26 months here in Empowered Consumerism and OVI, we were able to produce more than 20 millionaires in our community, and all of them naging Millionaires Club again in the span of those 26 months. Speed is the name of the game. Every single day is a very important day para sa aming lahat. Every single day is a step forward sa success. Every single day, tinatrabaho namin yan. Every single day, wala kaming sinasayang sa oras, nakaka-scroll dyan sa Facebook. We are working towards our goal. Kaya kung yung iba tinatamad kami, tumatrabaho. Yung iba nag-walk out kami, tumutuloy. That is the reason kung bakit nakapag-produce ng 20 plus millionaires in the span of 26 months. So again, kung gusto mo maging Millionaires Club ng company natin, make sure na yung oras mo, you value it very wisely. Make sure na yung araw-araw mo, hindi mo sinasayang kaka-scroll down sa Facebook mo. Make sure that you are using your time papunta dun sa goal. And, of course, on my first year, Elite Top 50. On my second year, I became the top 6 of our going back, nung pauwi ako ng Pilipinas, galing ako ng ibang country, nagdadasal, Lord, tulungan mo ako sa magiging desisyon ko. Sana yung decision ko na to, makapagbago ng buhay ko at ng buhay ng buong pamilya ko. And during those moments that I was walking in there, yun yung nasa isip ko. Kaya alam mo, yung wish mo ngayon, hold on to that wish. Yung nakikita mo ngayon, yung vision mo ngayon, hold on to that vision. Kasi yung vision mo na yan, after a few years, makikita mo nagiging reality na rin yan. And of course, aside from that, bumili rin ako ng aking dream car. Mazda MX-5. Kasi mahilig ako sa top down. Gusto ko yung pagka nag-drive ako, nakikita ko yung buong view. And nung nirelease ko to, alam mo lahat ng taong may kotse, nakakabaliw yung kotse nila, oo. Pero alam mo na mas nakakabaliw? Yung story behind dun sa mga kotse nila. Those people are so proud na meron sila ng mga car na meron sila, hindi lang dahil sa kotse, kundi dahil sa lahat ng naitawid nila at nalampasan nila, na yung kotse na yun nagre-remind sa kanila na lahat ng struggles in life, lahat ng pinagdaanan mo in life, lahat ng rejections mo, lahat ng problema, lahat ng iniyak mo, all those tears na walang nakakita, all those late nights, all those early mornings, lahat ng hirap, pagod, gutom na pinagdaanan mo, paghawak mo na yung susi ng kotse mo, lahat yan, I'm telling you, bayad yan lahat. Whenever I will see this car, it will always remind me yung mga moments na pasuko na ako. Yung mga moments na pagod na ako. I'm sure, lalo na sa team ko, lagi nila nakikita na, mentor, ikaw sobrang strong mo. Pero alam niyo, nagkaroon ako ng moments na sobrang nasa dulong-dulo na lang ako. Hirap na hirap ako kasi sabi ko, is this really my life? Bakit ganun? Ang ganda-ganda ng buhay ko abroad. Umuwi ako ng Pilipinas, tapos dito ko naranasan yung ganitong situation sa buhay. Dito ko naranasan yung laman ng bank account ko, pambayad na lang ng rent. Pag binayaran ko yung rent, wala nang may iwan sa akin. And I cannot go back. Kasi pinili ko na yung path na to. Every time na makikita ko ng coach na to, it will always remind me kung gaano ako naging kapalaban sa buhay. Kaya yung mga may first car dyan, may mga second car dyan, and sa mga future car achievers dyan, always remember na yung kotse na i-release mo, it will remind you kung gaano ka naging palaban sa buhay. Kaya huwag kang titigil hanggat hindi mo hawak yung first car mo. Huwag kang titigil hanggat hindi mo dinadrive yung pangarap mo kotse. Huwag kang titigil hanggat hindi mo napapatunayan sa sarili mo na yung desisyon mo yung nagbago ng buhay mo at magbabago ng buhay ng buong pamilya mo. That is
ko here sa Empowered Consumerism. Now, I would like to take this opportunity to share this to you. I'm sorry. Kung inaabangan niyo yung photo, wala pa. Pero, coming from my first car, since dinadrive ko kasi siya for 1 year na, medyo na-bored na tayo, medyo paulit-ulit na lang. Sabi ko, wait lang, parang puro red na lang yung nakikita ko. Wait lang, puro na lang ito yung nakikita ko, dinadrive ko. Gusto ko naman ng pangalawang dinadrive. So I would like to take this opportunity to share to you. I think kahapon lang or the other night, 2 days ago, dumating na yung car na, pang second car na kakabili ko lang. And sobrang happy ko. Kasi sabi ko, mag-hustle ka rin naman. Make sure na magiging exciting na yung life mo. Mabubuhay ka din naman, make sure na magiging exciting na yung buhay mo. So sabi ko, pag dinadrive ko to, happy ako. Pero pag dinadrive ko yun, sobrang happy ako. So, hopefully tomorrow, makapag-video shoot na kami sa PGA. Nasabi. Hopefully makapag-video shoot na kami para ma-release ko na, ma-reveal ko na yung second car. And I'm so excited to share it to all of you. Ayun yung car na never in my life ko na-imagine na kaya ko pala siyang bilhin. Never in my life ko na-imagine na babae pala yung pwede mag-drive ng ganung kotse. So, excited ako i-share ko sa inyo lahat. After that, since when I was 18, hindi ko kasi na-experience mag-debut. Sino hindi naka-experience mag-debut dito? Ako din. Kasi nung nag-18 ako, hindi ako nabigyan ng chance na makapag-experience ng debut. So sabi ko, nung nirelease ko yung car ko last year ata, or last year, sabi ko, ako na lang magpapa-experience sa sarili ko ng debut. So, nag-rent ako ng malaking resort and we partied all night. Invite ko lahat ng team ko. So, in-enjoy namin yung gabing yan because I told myself na yung mga moments nung bata ka pa na hindi mo na-experience, pwede naman pala, pag tumanda ka na, kumita ka na dito, pwede mo palang i-experience yung lahat sa sarili. Of course, no? Help others achieve their goals and ikaw din, makuha mo din yung dreams mo. Hindi lang po buhay ko ang binago ng buong Empowered Consumerism, kundi buhay ng mga taong nagtiwala sa akin. Kaya alam mo, yung katabi mo ngayon, pwede ba tingnan mo yung katabi mo? Yung katabi mo ngayon, lalo na kung yung katabi mo, yung coach mo, or yung taong nagtiwala sa'yo, kapit ka. Kasi alam mo kung ano nangyayari sa'yo? Eto kami, nung moments na nagsisimula kami. Yung pagkain namin na yan, sobrang parang birthday na namin yan. Kasi nga, nag-i-start ako ng journey ko, wala naman akong kinikita dahil nagsisimula pa lang kami, hindi pa kami kumikita dito eh. So yung kumakain kami ganyan, imagine mo 4 to, pero ilan kami 5. Kasi share kami. Alam mo si Mentor Lance, ang pagkain niya every morning, sa isang araw, ang pagkain ni Mentor turon. Tapos yung turon, nahatiin niya sa 2. Yung kalahati sa umaga, yung kalahati sa gabi. Doon po kami nag-start. Imagine, I left my life in the United States para maranasan ko yung mga bagay na to. Pero, kaya nga sabi ko sa inyo eh, pag nakikita ko yung kotse ko, it will always remind me kung gano'n ang palaban sa buhay. Kasi pinagdaanan namin yung mga moments na yun. Kaya kung pinagdadaanan mo yun, it's ganun talaga, dadaan ka talaga sa proseso. Pero dadating yung time na yung pinagdadaanan mong process na yan, story na lang yan, kasi ito na yung magiging future mo. Let this be an inspiration sa lahat ng tao. Hindi maganda yung sitwasyon ngayon, pero alam mo sa sarili mo kung saan ka pupunta. Always remember, it doesn't matter kung nasaan ka ngayon. It doesn't matter kung anong laman ng bulsa mo ngayon. It doesn't matter kung ano yung mga past mistake mo in your entire life. What matters is, nasaan ka at saan ka papunta. Right now, it's not just me. Hindi lang po si Mentor Lance, hindi lang si Coach Lorenzo, hindi lang si Rose, hindi lang si Christian. I think kung hindi ko na mabilang kung gaano karami na yung my first car sa buong community ng The VIP Club. And I am so proud of all of you. Sana itong picture na to, kaya alam mo yung mga picture nyo ng mga katabi
mo ngayon, lalo na kung wala ka bang first car, i-cherish nyo yan. Kasi babalikan nyo yan pag ito na yung picture na nare-release nyo dito. Alam mo kami lang po, yung mga taong nagsimula ng journey namin and nangyari ito sa buhay namin na nagpapakita sa'yo na ito din yung mangyayari sa life mo. Kami lang yung naunang nag-hustle, naunang nag-sacrifice, naunang bigay lahat, naunang nag-capital. Kami lang po yung mga unang gumawa ng mga bagay na yon, kaya naging una rin na nangyari ito sa life nila. Kaya kung ikaw ginagawa mo na yun ngayon, eto na rin yung magiging future mo. Sarap, no? Pag mag-road trip, ganito na. Squad goals na, no? And I am proud to say that most of the owners of those cars are in their 20s. So, mga chicks at saka mga pogi, di ba? Alam mo ba pagka... alam mo ba kapag kunyari babae ka, tapos maganda ka, alam mo pag may kotse ka, mas gumaganda ka. Alam mo pag lalaki ka, tapos may kotse, tapos cute ka, yung pagiging cute mo, pag nagka-kotse ka, guwapo ka na. And of course, sa mga ladies, sa mga babae nakikinig ngayong gabi, please, if you're single, pursue your dreams muna. Ikaw muna. Focus on yourself. Trust me. Deserve mo ng lalaki na liligawan ka at i-invite ka sa date na isasakay ka sa kotse niya, pero sasabihin mo, ay, hindi na pala, kasi may kotse rin akong dala. Deserve mo na merong mag-i-invite sa'yo, tapos sasabihin, tala, coffee tayo, libre kita. Ay, hindi na, kasi kaya kong bilhin lahat. Sa galing yung sarili ko. You deserve to have a good life on your own. Deserve mo na ibigay yung magandang buhay sa sarili mo. And deserve mo na hindi ka taga-palakpak, hindi deserve mo na hindi ka taga-support, deserve mo that you are out there. You are there chasing your dreams and fulfilling your life. Deserve mo. Kung babae ka at nakikinig ka sa akin ngayon, look at yourself as a diamond. Eto, lagi ko ito tinuturo sa buong WAP Club. Kasi sabi ko sa kanila, lalo na kung part ka na ng community natin, part ka na ng empowered consumerism, nag-member ka na dito, look at yourself as a diamond. Paano diamond mentor? Parang pag bumili ka ng hikaw or ng earrings, tapos yung earrings na binili mo, yung mga uni-silver, yung mga tiga 100, 200 pesos. Diba yung uni-silver, pag nawala, masakit hindi? Sakto lang, okay lang, pwede naman palitan. Magkano lang naman, 100, 200 pesos. Pag nalaglag, tapos napunta sa kanal, pupulutin mo pa? Pwede oo, pwede hindi. Kasi hindi naman ganun kalaki yung value niya. Kapag natatakan, nadumihan, medyo nagkaroon ng konting crack, gagamitin mo pa, nayupi na. Pwede hindi na, palitan na lang, 100 lang naman. Pero paano kung yung earrings mo, diamond? Worth millions. Pag nalaglag, nadumihan, pupulutin mo hindi. Pag nalaglag, naapakan, nagkaroon ng konting yume, pulutin mo hindi. So no matter what happens in that diamond, because alam mo yung worth niya, diamond pa rin siya sa paningin mo, sana ganun mo tingnan yung sarili mo. No matter how many challenges ang ibigay sa'yo, no matter how many challenges ang ibato sa'yo, no matter how many rejections ang pagdaanan mo, no matter how many people ang hindi magtiwala sa'yo, always look at yourself as a diamond na kahit ano mangyari, you know your worth and alam mo, mataas yung value mo. And of course, hindi lang sila. There are so many people na nagbago yung buhay sa buong Baby Club, sa buong team namin. Actually, gusto ko nga ito i-take the opportunity para i-congratulate eh. Parang kung di ako nagkakamali, may nag-message sa akin this morning. Merong isa, andyan ba si Regine? She earned 230,000 in 15 days. So, imagine gaano kalaki yung kaya mong kitain sa negosyong ginagawa mo. And I want you, ulitin ko,
Yung picture namin kanina. Imagine, alas pagkain namin, share-share pa kami. Si Mentor, turon-turon, kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. To this. Kaya again, tignan mo yung katabi mo. Diba? Now, let this, sana makinggan niyo yung part na to, sana. Again, there are two types of people dito sa room na to. Yung una, ito yung nag-join. Nung nag-join, nag-aral, na-inspire, nag-hustle, nakapag-build ng empire, kumita, nagkakotse, nabago yung buhay, na-experience yung life, nakapag-travel, na-travel yung family niya, naging millionaires club, Yes. naging empire builder. Yung pangalawa, ang tawag namin doon tagahatid. Ano yun? Sila yung mga tao nag-join, nag-invite, pero somewhere in the middle, medyo nadala ng emotion. Medyo unti-unting nag-walk away hanggang sa pinili na yung ibang life sa labas. Pero, bakit tagahatid? Kasi, kung ikaw nag-network ka, kasama mo tong dalawang tao to, don't worry. Kasi kung yung tagahatid, I'm sure may makahatid siya sa'yo na magiging empire builder. So ngayon, one of the car achievers ng community namin, yung mismong direct apply niya, wala na po sa team namin. Why? Kasi po siya yung tagahatid. Pero hinatid niya naman po si Madeline. Sino si Madeline? One of the car achievers, Millionaires Club, head ng team, high table member ng WFP Club. So again, my question to you is, sino ka dun sa dalawa? Ikaw ba yung tagahatid? O ikaw yung empire builder? Again, tingnan mo yung itsura ng katabi mo ngayon. Pag ayan, susunod na event, hindi mo na katabi, tagahatid yan. Always remember, those people, always remember na those people who will stick with you hanggang dulo. Those people na kasama mo sa hirap, sa pagod, sa gutom, stick with those people. Kasi yun yung mga tao kasama mo dito sa tagumpay mo. Habang yung iba nag-up na, kayo tumutuloy pa. Habang yung iba ayaw na, kayo palaban pa. Choose to be that person. Kasi yung 2 to 3 to 4 to 5 years mo dito, ito yung naghihintay na buhay sa'yo. Sana merong isa. And I'm sure of that, Lord, I claim na after this event, a few months, may lalapit sa akin magsasabi, Mentor, naalala ko, nag-talk ka. Kayo yung mga naka-sports car. Ngayon, sasama na ako na. Didikit na ako sa inyo kasi may sports car na rin ako. Of course, aside from that, sorry, second property na to kasi sobrang daming pictures, hindi ko na na-picture lahat. Pero because of the Empowered Consumerism 10, I was able to buy my first land, first property, to second property, to third property, to fourth property, to fifth property, to sixth, to seventh, to eighth, and up until to my ninth property. So, ang story nito, itong 7 and 8 property na to, nabili ko to, I think 2 to 3 months ago pa lang. And ang story niya, kasi yung isang subdivision na binilihan ko ng lot, bumili ako ng 2 lot, kasi sabi ko doon ko itatayo yung rest house na pangarap ko. So, nung binili ko yung 2 lot na yon, after mga 3 months, 4 months, nakausap ko yung architect and engineer, na-realize ko na hindi ito yung lot na gusto kong pagtayuan dahil hindi siya ganun kaganda yung view. So ngayon, inintay ko yung opportunity na may mabili sa akin na lot doon sa subdivision na yun na merong sobrang gandang view. Good news! One day, tumawag sa akin yung agent, sabi niya sa akin, Ma'am, may available ng lot, sobrang ganda ng view. Sabi ko talaga, saan? Puntahan ko agad-agad. Walang kahit na anong tinakbo ko, pumunta ako doon kasi 30 minutes away lang yun sa San Valley. So pagpunta ko doon, nakita ko 2 lot. Sobrang ganda ng view. Isa sa left, isa sa left, isa sa right. So tinitignan, sabi niya, Ma'am, pag itong right pinili mo, ganito yung view mo. Pag ganitong left pinili mo, ganito yung view mo. So ngayon, tumitingin ako, nakatingin
that view, parang sinasabi niya sa'yo, the world is so abundant. Ang dami mong kayang gawin sa buhay. Ang dami mong kayang gawin sa buhay. So, nung pumili ako ng lot, dito ako sa left. Sabi ko, gusto ko to. Pero gusto ko yung medyo dito, dulong part na. Gusto ko ito. Tapos, pagdating ko naman sa right, gusto ko to, pero gusto ko yung medyo part na. So ngayon, ang nagustuhan kong part, yung gitna ng dalawang lot na yon. Eh, isip ako ng isip, sabi nung agent, ma'am, kailangan mo na mag-decide kasi baka may bumuha na ng iba. So ako isip ako ng isip, left, right, left, right. Eh, ba't ba ako pumipili? Eh, di kunin ko na lang dalawa. So yung next story, kung bakit naging 7 and 8 siya. Kasi sabi ko sa sarili ko, yun yung pinaglalaban ko during the moments na nagsimula ako. The freedom to choose. The freedom na kapag meron kang gustong bilhin, tapos hindi ka makapili kung alin doon sa dalawa, bilhin mo na yung dalawa. The freedom na kapag meron kang gusto, kaya mo siyang mabili. Totoo, money cannot buy happiness. But of course, as cliche as it sounds, money can buy a lot of things that will make the person you love happy. Maraming bagay ang kayang gawin ng pera para mapasaya yung mga tao mahal mo sa buhay. And of course, mapasaya yung sarili mo. Ngayon, 7 and 8 lot, di ba? After a day, binayaran ko. After 2 days, tumawag na naman yung agent ko. Ma'am, meron pang isang lot na binibenta. Yung unang-unang lot na gustong-gusto mo talaga. Sabi ko, bakit ngayon pa? Nabili ko na yung dalawa. Sige na nga, silipin ko lang. So, ang ginawa ko, pumunta ako dun sa lot, sinilip ko lang, pagtingin ko, sabi ko, shucks, ito talaga yun, ito na yun. Eh, nabili ko na yung dalawa. Anong ginawa ko? Binili ko ulit yung pangatlo. So, na total of 5 lot sa isang subdivision. Nakakakauta na sa akin yung may-ari ng subdivision. Oh, question. Yung binili mo ba na lot, cash ba? Lahat po yung 5 lot na yun, lahat po yung cash. Right now, I have, I think, 9 properties under my name. Lahat po yun, nasa akin na yung title. Yung last 3 na lang yung pinaprocess kasi kakabili ko lang. Lahat yun, dahil sa empowered consumerism. Lahat yun, dahil sa DTC na meron ka rin. Lahat yun, na dahil sa pinili kong lumaban kaysa sumuko ako. And lahat yun, dahil kapag may event na ganito, nakikinig ako instead na nag-i-scroll ako. Lahat yun dahil pinili kong maging maganda yung buhay ko. So again, be careful kung ano yung pipiliin mong gagawin in your everyday life. Again, no, it's not about the money. It's about yung freedom. Freedom to choose. Freedom na kapag meron kang gustong gawin sa buhay mo, hindi mo na kailangan manghingi pa ng opinion ng ibang tao dahil alam mo kaya mo. Tama! Tama! Sabi ko nga, di ba? Money cannot buy happiness, but it can surely buy something that will make the people you love happy. You know what happened? Galing po ko sa family na hindi naman kami mayaman, hindi rin kami mahirap. In the middle. Nung tong moments, the reason why I was able to work abroad is because my parents were able to send me there. And may mga business sila. Sadly, because of pandemic, lahat po ng business ng parents ko na-wash out. Millions of pesos po yung nawala sa kanila. Ganun po kahirap kapag traditional business. Anytime talaga. Pwedeng pag kami pumitik, nagkaroon ng konting problem, mawawala. So ganun po yung nangyari sa business nila. Yung magulang ko coming from seeing them na yung mga bagay na gusto nila, mabibili nila, to a point na nakikita ko sila nag-i-struggle na sila financially. Pag nag-visit ako sa bahay, nakikita ko yung parents ko, yung mom ko, namamaga yung mata. Sabi ko, bakit? Umiiyak ka? Hindi, ano lang nakagat. Ang galing nakagat, 2 sabay. So, hindi niya sinasabi, ayaw niya aminin. Until to a point na lumapit siya sa akin, sabi niya sa akin, hindi ko na kaya. Hirap na kami. Sabi ko, bakit? Kasi lahat ng business namin na wash out. Alam mo, kahit pambayad ng kuryente, tubig, walang-wala na kami. She was crying in front of me. At alam mo, pag ikaw pala yung nasasaktan, okay lang. Pero pag yung taong mahal mo nasasaktan, mas masakit pala sa'yo yun. Kaya nung, naalala ko, meron ako one time, kasi parents ko hindi nagsasabi ng problems eh. So meron ako one time, binalan ko ng watch yung papa ko.
Ewan ko kung familiar kayo sa Tecno Marine na watch. Binala ko siya na gano'n. Parang birthday niya ata yun. Tapos binigyan ko siya na gano'n. Sabi ko sa kanya, oh, gift ko sa'yo. Akala ko pag nakita niya, di ba ang tao pag nakakita ng gift ko to, ha? Uy, thank you, di ba? Siya na nakita niya yung watch, malungkot siya. Sabi niya, ba't mo binili ito? Sayang naman ang mahal-mahal nito. Sabi ko, instead na mag-thank you ka, galit ka pa. After that, I've never seen him wear the watch. Never niyang ginamit. And so one time, I asked him, sabi ko, bakit hindi mo ginagamit yung watch? Alam mo, sabi niya, that is the moment I will never forget. Yung mukha niya sobrang, alam mo, sobrang lungkot na sobrang downfall. Nakikita mo yung pain in his eyes. My dad is one of the strongest person I know. He's the reason bakit naging strong ako sa buhay kasi strong yung taong nagpalaki sa akin. So nakita ko yung pain sa mata niya. Sabi niya, hindi ko ginagamit kasi hindi na bagay sa akin yan. Wala na kaming pere. Wala na kami. Yung mga meron kami before, kami na lang yung before, ngayon wala na kami. Hindi ko na deserve gamitin yung mga ganyan. Yun yung time na sabi ko sa sarili ko, wow! Ganito pala yung nagagawa kapag wala ng pera yung tao. Nagbabago yung tingin niya sa sarili niya, bumababa yung self-confidence niya, bumababa yung tingin niya sa sarili niya. Ang hirap pala. So sabi ko, what can I do? Para yung 6 figures na income mo dati mabalik ko. Kasi ayaw niya ng pera eh. Ayaw nila nang binibigyan sila. Sabi niya, mayroon akong isang business na inaisip, pero kailangan ko ng isang kotse. Sabi ko, bakit? Anong kotse kailangan mo? Siguro kahit yung views lang. Okay. Magkano yung views? Pag magda-down ka, mga nasa down ka 75, 100. Sabi ko, hindi. Magkano cash? Sabi niya, nasa 575,000. Sabi ko, sige, hanap ka ng dealer, bilhin natin yung views ng cash. So, the next day, they were so excited. Alam mo yung narinig nila yon, yung mukha ng parents ko, talaga? Gagawin mo yun? Totoo ba? Tapos habang nagtatanong sila, tumutulo na yung luha sa eyes nila. Tapos hindi ko na rin napigilan, umiyak na rin ako kasi sabi ko sa sarili ko, shucks, yung decision ko na yun yung dala sa akin kung nasan ako, na hindi na lang pala buhay ko yung kaya kong baguhin, kundi buhay ng mga taong mahal ko. Magkakaroon ka pala ng capability na hindi lang ikaw, pero pati yung mga taong mahal mo, pwede mo rin palang baguhin yung life nila. So, sobrang excited nila kinabukas na nakahanap agad ng dealer. Tuwa. Sabi ko ngayon, sige. So, sobrang happy niya. Kung nakwento niya sa akin ng hanap na yan, sabi ko, 700, hindi pala 500, 750,000 pala. Sabi ko, sige, instead na isa, para double yung kita, dalawa na yung kunin ninyo. So, binilan ko sila ng dalawang cash na. It's a gift to my parents. Kasi, we live once. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Yung magulang mo, isang beses lang yung mabubuhay sa mundo. Tayo, mahaba pa yung buhay natin, pero yung mga taong mahal natin, hindi mo napapansin. Medyo sila, hindi na din nagkakabay life nila. So, yun, after that, ayun, super happy, oh. Sabi ko, yung pera, mababalik ko yan, pero yung meeting yan, di ba, priceless sa akin yan. So, I believe that you will experience that in your life. Ayan, after that, may loan pa pala sila. Mahalagang 200,000, 300,000. Sabi ko, sige, para tapos na, bayaran ko na rin yung loan ninyo. So, gano'n lang kasimple, no? And then, ayun, I was able to bring my family abroad. Surprise yan lahat. If you wanna watch that, kung gusto nyo ma-inspire, feel free to watch my reels on Facebook. Nandun yan lahat. Ayan, Thailand. First time mag-travel ng kapatid ko. He was, I think, 17 or 18 years old. First time niya mag-travel abroad. And yan, samahan na ako on Skywalk. That's in Thailand. I was able to visit Bali. And of course, kasama ng mga taong nagtiwala sa akin. Kasama ko na rin sila mag-travel. Dito kami sa Boracay. 3 days lang dapat. Pero na-stranded kami sa island. So 1 week kami nag-stay dyan. Walang problema kasi online kumikita ka pa rin. So, ayun. Kahit walang Malaysia, Singapore, I think I've traveled to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 countries na. Because of the power of tourism. Ayan, yan na rin yung mga gift natin sa kanila. O, diba? Dati yung gift namin, pagka magkakasama kami, pag binigyan ko ng token yan sila Christian, tuwang-tuwa na yan. Pero ngayon, ito na yung mga gift na binibigay, no? So, nag-upgrade na rin talaga. And ito sa Taiwan, na-experience namin na mag-New Year sa Taipei 101.
nila to, it will always remind you of the feeling that we have. Kasi naalala namin yung mga hardships na pinagdaanan namin, pero ngayon, ito na yung mga sinishare namin memories. Kaya yung mga hardships na pinagdadaanan yung magkakasama ngayon, matuturn yan into memories that you will never forget. Kasi sabay-sabay kayo nagsimula. Kaya alam mo, huwag kang papayag na wala ka sa ganitong picture. Hindi pwedeng nang hirap, nandun ka. Pero nung sarap, wala ka na kasi nag-walk away ka na. Huwag kang papayag. Dapat, kung nahihirapan kayo, kasama ka. Dapat kung mag-i-enjoy kayo, kasama ka pa rin. Huwag kang bibitaw. There's so much, I think, ang dami-daming memories ng team na hindi ko na mabilang kung ilang counter na yung napuntahan nilang kasama ako. Ito surprise din sa kanila. Sabi ko, medyo naboboard ako. Dapat Boracay lang yan. Sabi ko, medyo naboard ako sa Boracay. Gawin natin Hong Kong. So, dinala ko sila lahat sa Hong Kong. With my mom, Korea naman. It's my dream country. So, I brought her there. And then, it's my birthday in Vietnam. Ng Vietnam. Yun, heaven on earth. Ayun, this is Taiwan na naman. Minsan paulit-ulit na yung country pinupuntahan namin. Basta matrip lang. Medyo mainit, mentor. O tara, book tayo. Diba? Yung minsan mag-New Year, mentor, yung mag-New Year dito sa bansa. Bakit? Wala, boring. Yung book tayo, Taiwan tayo mag-New Year. Sarap ba? Pwede bang ganun? So, ayun, sa Taiwan kami mag-New Year. And of course, if you wanna take a picture, ito yung magiging 2024. Once a dream. Yung dating pangarap mo, magiging reality yun. Nag-encash din po tayo. Ang encashment natin is 14.4 million income ng mga tao sa community natin. So, hindi po yung transaction income po talaga namin yan. And then this, my biggest check of all, 5.5 million. And dahil sa sobrang mahal ko yung team ko, nag-open din tayo ng sarili nating office, BCO. Ako and si Metrolands will spend 3 million para i-construct to, para magkaroon ng office yung team. Sabi ko, give back ko yan kasi gusto ko marami rin kagaya ko maging dreamers na maging ganito yung maging buhay nila. So yan, yun yung top 20 natin. And then, of course, gusto ko lang i-shout out yung Empowered Consumerism, Doc Connie, Doc Ed, thank you so much na naging part kami ng Empowered Consumerism. You have been such a blessing in my life and in the lives of people in my whole community. Kayo po yung nagpakita sa amin ng totoong love, ng totoong care, at ng totoong service sa community. Kayo po yung nag-i-inspire sa amin every single day of our life. So, because of that, ginawa din namin, dahil meron tayong Alive Foundation, yung ginagawa din po namin yun, we're helping the community as well. So, ayan, nagkaroon ng tragedy sa Cagayan, tumulong din po yung BFP Club dyan. And of course, mga random people in the street, na minsan pag nakikita mo, sinasabi mo na sana, kaya mo tulungan to. Lord, kung mayaman lang ako, tutulungan ko to. O yung sana na yun, ginawa ko rin siya. Kasi meron ako nakikita na parang nag-viral siya sa Facebook na private teacher to sa nagbebenta, ganyan. So one time, hinanong ko siya, tapos inaya ko siya, tara po, grocery tayo. Tapos ginousap ko siya na madami, and then hinatid ko siya sa bahay nila. Quick lang. So, ayun, diba? Si Doc Connie, nagdala sa amin lately, nag-serve sa mga special children. Thank you so much, Doc, for being able, for exposing us sa mga ganitong bagay. So, yun. You're always one decision away for the life that you want. Alam mo, hindi porke member ka na, you already decided. Kasi minsan kahit member ka na, nagdududa ka pa rin eh. Minsan kahit member ka na, may tanong ka pa rin, totoo ba? Ganito ba talaga? Ganyan ba talaga? Tell you what, pag member ka na, may account ka na, may DTC ka na, huwag ka na magduda. Walahaan mo na. Kasi ganun din naman eh. Nandito ka na rin naman, mag-office ka na naman, maliligo ka, mag-hustle ka, gagawin mo rin naman. Sabayan mo na ng paniniwala sa sarili at paniniwala sa team. Ito, lately lang surprise ko yung family ko sa Singapore, na nasa reels ko din yan. Sobrang happy nila. Ito yung kapatid ko
9 years old. First time yung mag-travel abroad. Tapos naalala ko meron siyang isang video. Sabi niya, take me a video. Sabi ko, why? Because I want to show all my friends that I will be going to Singapore at 9 years old. O, di ba? Ang yabang. Sabi ko talaga, lang ako, first travel ko international, I think 18 years old na ako. Tapos yung first travel ko ng pera ko, parang mga nasa 19 na ako, pinagtrabahuhan ko, hirap na hirap ako. Samantalang yung kapatid ko, libre, pupunta na lang ibang bansa, di ba? So sana, yung mga taong nandito, do not stop until ikaw naman yung makakapagpa-experience ng ganun sa kanila. Ito Universal, this is in Marina Bay Sands, kung saan na-shoot yung Crazy Rich Asians, yun, nandyan kami nun. And then, Gardens by the Bay, and of course, this part. Ito yung time na my mom was crying, tapos sabi niya, nagte-thank you siya sa akin. Tapos lahat sila umiiyak. Tapos niyakap nila ako. Nandun kami sa Universal niya. Sabi niya, hindi namin makakalimutan to sa tala ng buhay namin. Thank you kasi naka-experience mo sa amin to. Yung happiness na naramdaman ko nung narinig ko yun, mas mataas pa yung level ng happiness ko nung narinig ko yun compare sa nakabili ako ng ilang lote na milyon-milyon ng presyo. Ganun pala yun, no? Pag nakikita mo mga taong mahal mo masaya, ibang level of happiness pala yung ibibigay sa'yo. So I claim that you will be able to feel that and to make the people feel that. And then ito, after nun, meron kasing part dyan, may mga cherry blossom. So kami dalawa ni Mentor, picture kami. Sabi namin, cherry blossom na fake lang ngayon, pero after a few days, after a few weeks, magiging totoo na yung cherry blossom na to. So yung totoo nga, ayan, gagagaling lang namin ng Japan last 2 weeks ago. Dapat 5 days lang, pero medyo delayed kasi yung cherry blossom dahil medyo malamig daw. Kaya nga sabi ko, ang pinaglalaban ko talaga is yung freedom to choose. So nandun na kami, 5th day, sabi ko, hindi ko pa nakikita yung cherry blossom, I have to see it kasi isang beses lang siya sa isang taon. Alam mo, sabi ko, deserve ko to. Click ako ng account ng nag-reserve ko yung flight. So from 5 days, ginawa kong 8 days, nakabutan namin cherry blossoms. So, please make decision sa buwan, Ayun, this is in Universal Studios Japan. I have been to, I think, 3 Universal Studios and there are only 5. So, 2 to go. Manikot ko na yung buong Universal sa buong mundo. So, ayan. Ito, sobrang happy lang ako kasi mahilig ako sa animals. At sobrang surreal lang feeling. Nakakatuwa. Yung mga deers dyan sa Osaka, Japan, pag bibigyan mo sila, kasi yung mga Japanese, sila, mahilig sila magbow. So yung mga deers, pag bibigyan mo ng food, magbabow din sila sa'yo. Nakakatuwa. Tapos yung background mo, cherry blossom. So, di ba? Casual lang, wala lang. Nagpapakain ng deer na may cherry blossom sa likod. So, and this, hindi ko pa pinupost to, pero sige, share ko na lang din ngayong gabi. So, this is my account before kami mag-Japan. Nag-Japan kami April 1 to April 8. So, at the end of March, nag-click ako ng income, 3.5 million. And then, nag-travel kami, clear out yung account ko, nag-travel kami ng Japan, pumunta kami ng Japan for 8 days. Pagdating ko dito, I think that was April 8. April 9, 10, 11, 12, of course, business as usual. And then 13, tumawag sa akin yung family ko, babalik na sila ng US. So sabi niya, punta tayo ng La Union, mag-surfing tayo doon. Sabi ko, sige, since you're leaving, I want to spend time with you. Punta ako ng La Union ng 13, 14. Bumalik ako 15. Pagbalik ko ng, ayun yun, nasa La Union kami. Pagdating ko ng 15, sabi ko, 15th of the month na pala. Nag-click ako last end of the month pa. Check ko nga yung account ko. Pag-check ko ng account ko, ito ulit yung laman. What you're working hard for now will turn into the privilege na makapag-travel ka habang kumikita ka pa rin. So, yung ginagawa mong trabaho ngayon, magpe-pay off yan lahat sa huli. Right? So, again, I don't wanna live life with regrets. Ayokong 5 to 10 to 15 to 20 years from now, I will tell myself, sana ginalingan ko. Sana nandun na rin naman ako. Sana tinodo ko na. Sana nandun na rin naman ako. Sana hindi na ako nag-walk out. Sana nilaban ko hanggang dulo. Ayokong dadating ako sa point ng life ko na aalis na ako sa mundong ito with lots of regrets. Kaya alam mo, mostly ng mga nakikita ko mukha dito, puro mga kabataan, puro mga kagaya ko, mga 18 years old, di ba? Mostly nakikita kong faces dito are young generation. Congratulations to you.
Kasi habang yung iba nagdududa, ikaw sumubok ka. Tama. Alam mo, if this works out, good. If it doesn't, at least you will never be ignorant of the opportunities in life. You put yourself out here. Nilagay mo yung sarili mo dun sa hindi ka comfortable. Nilagay mo yung sarili mo dun sa hindi nyo bahay, nasa hub ka. Nilagay mo yung sarili mo sa bagay na hindi ka sanay. Umalis ka sa comfort zone mo. Umalis ka na rin naman. Panindigan mo na, huwag ka lang aatras. Huwag ka lang mag-move away. Kasi baka dumating ka sa moment ng life mo, nandito ka na, tapos titignan mo yung katabi mo ngayon, tapos makikita mo siya after 2 to 3 years, may sports car na, may kotse na, nagka-travel, tapos ikaw nag-i-scroll sa Facebook mo, sinasabi, sana sinamahan kita. Sana wag ikaw yun. Sana ikaw yung katabi niya, na kahit mawala na kayo lahat, basta ako nandito, ako lalaban ako para sa pangarap ko. Because you are a magnet. What you attract and your dominant thoughts, it will manifest in your life. Kung ano yung ina-attract mo sa mind mo, yun yung mangyayari sa buhay mo. Tama! Kung ina-attract mo, mamaya, mentor, magiging masipag ako, magiging masipag ka. Kung ina-attract mo, marireject ka. Alam mo ba na yung taong kausap mo, nararamdaman niya yung nararamdaman mo? Pag hindi ka sigurado sa pinapaliwanag mo, hindi rin siya sigurado sa magiging sagot niya sa'yo. Pero pag kinakausap mo yung isang tao, sigurado ka na kapag nagtiwala ka sa akin, babaguhin ko yung buhay mo, magtitiwala talaga sa'yo. So, remember na pag may kausap ka, it's very important na meron kang conviction in what you do. Believe in yourself. Tama! You deserve the life na obsessed ka. Deserve mo ng buhay na mapapasabi ka na, "Hay, ang sarap ng life." Deserve mo ng life na mapapasabi ka, "Ito yun, Lord! Ito yung pinag-pray ko. Ito yun, Lord. Ito yung life ko." And do not ever stop. Before I end, gusto kong sabihin sa'yo to. Kung ano man yung mga past mistakes na pinagdaanan mo, kung ano man yung pagkakamali mo, kung ano man yung mga bagay na pinagsisisihan mong ginawa mo a few years back, that is long gone. Forget about it. Do not live in your past. May mga tao kasi, mentor, kaya ako ganito dahil sa nangyari sa akin a few years ago. Mentor, kaya ako ganito dahil sa nangyari sa akin kahapon ng isang araw. Everything that has happened in the past, forget about it. Kasi ang importante, kung nasaan ka ngayon, kung ano yung gagawin mo ngayon, at kung saan ka pupunta. Kung ano man yung pagkakamali mo noon, that is not you anymore. Who you are now, and who you will become, yun yung pinaka-importante. Always remember, you are a diamond, and it's you deserve a good life. And of course, it is never too late para seryosohin mo yung business. It's never too late to achieve your dreams. Again, this is Aya